Ito nga pala ang warning ko sa mga sa mga magsi-CVT upgrade. Dapat ready kayo kasi magiging bisyo yan. Mas nag-enjoy akong gamitin si ADV ngayon. Alright, so ngayon ulit natin gagamitin si ADV after natin mag-upgrade ng panggilid. So kung hindi nyo napanood yung previous video natin, nagpalit na ako ng bola, center spring, tsaka clutch springs. Madami nagtatanong sa atin kung kamusta yung fuel consumption after natin mag-upgrade ng panggilid. So yan guys ang titingnan natin ngayon. So for comparison, ang fuel consumption ni ADV is 35.2 km per liter. So hindi ko na-reset yan simula nung nakuha ko. Tapos itong Trip B naman, yan ni-reset ko na 0. Kaya may-measure natin kung kamusta ba yung konsumo sa gas after natin magpalit ng panggilid. Yan din naman sa mga magtatanong kung bakit 35 km per liter lang sa ADV. Kasi mainly city riding lang talaga tayo. Madalas pa traffic. Kaya try check na natin to. Kahit ako excited ang malaman. So sa mga naka-ADV 160 dyan tapos stock na panggilid, alam nyo hindi ganun kalakas to pag pag coming from stop, yung unang arangkada. Pero ito guys, tingnan nyo. Lakas no? I mean malakas compared sa stock. Sa stock ADV kasi para kang nag-start sa segunda. Since service road gaming tayo, makita rin natin yung konsumo nito pag traffic. Lagi naman traffic dito eh. Pero ikutin tayo sa Alabang para hopefully medyo maluwag dun. Yun ang gusto ko dito oh. May arangkada na. Para ka na may primera. Pero since 16 grams yung kinabit natin, nagbawas lang tayo ng 3 grams from the 19 grams na stock. Bola yun bola yung sinasabi ko. I'm hoping na hindi naman sana ganun kalaki yung itataas sa gas consumption. And guys, lagi rin pala tayo natatanong kung ano tong side mirror na gamit natin. Ano to guys, EAGT E519. Medyo hype tong side mirror na to. Tuwing magkakaroon, tuwing magkakastock, ang bilis lang. Out of stock ulit kagad. Kaya kung trip nyo yan, tapos nakita nyo may stock, kunin nyo na kagad. Huwag nyo nang pag-isipan. Nandun pala sa mga gusto rin mag-DIY ng CVT nila, pero natatakot. Parang ako dati, natatakot din. Panoorin nyo yung huling video natin dito. Sana makatulong. Actually madali lang naman pala eh. Basta kumpleto ka lang ng tools. Kaya doon kayo mag-invest. Na syempre sa mga magdi-DIY dyan ng CVT, ang una-una yung bibilihin yung impact wrench. Alam mo, excited kayong gamitin yun, di ba? Yun yung Brit. Pero reminder guys na gamitin nyo lang yung impact wrench pang luwag. Huwag nyo gamitin pang higpit. Kung hihigpitan nyo yung mga nuts and bolts, gamitin nyo ng torque wrench para mahigpitan nyo according sa torque spec. Bawat nut and bolt kasi merong may specific na torque value. For example, yung nut sa clutch lining, 54 Newton meters yun. Tapos yung nut naman sa clutch bell, 49 Newton meters. Tapos yung nut sa drive face, 59 Newton meters. Pero doon guilty ako, hindi ko pa na torque spec yun. Ginamitan ko lang ng impact. Kasi yung tool na kailangan mong gamitin doon sa drive face para ma-torque spec mo, kailangan ko pang ipa-modify. Ito nga pala ang warning ko sa mga sa mga magsi-CVT upgrade. Dapat ready kayo kasi magiging bisyo yan. Like sa akin, sabi ko lang, bola lang, center spring, clutch springs, good na ako dun. Na actually satisfied naman ako sa akin nalabasan. Ayan. Very very satisfied. Very sporty. Nag-enjoy akong gamitin si ADV ngayon. Kasi pakaramdam ko may primera na eh. Unlike dati, parang segunda kagad. Nakakatuwa na may hatak kagad si ADV coming from stop. Pero going back, kaya warning. Sabi ko nga, magiging bisyo yan. Hindi matatapos sa lang yan, sa bola, sa center spring, sa clutch spring. At tayo, nag-add to cart na naman tayo. Nag-add to cart tayo ng pulley set naman, tsaka ng clutch bell. Kasi marami rin nagsasabi magpalit na nung clutch bell para groove na, mas kapit yung clutch lining. So sukat to Alabang so far 5 kilometers, nasa 28 kilometers per liter tayo. Pero masyado pang mababa yung 5 kilometers para malaman yung totoong fuel consumption. Yan Mawiwili ka dito.
Tsaka maganda pala guys, pag marunong kayo mag DIY ng CVT, pwede ka mag-unli tono, di ba? Kasi para matono mo yan, trial and error talaga eh. Nalagay ka ng bola, ganitong bola, ito yung grams. So palitan mo ng ibang RPM yung mga spring. So palit-palit, tapos test ride mo ulit hanggang makuha mo yung takbo na gusto mo. So kung dinadala mo lagi sa shop yun, bayad ka ng bayad ng labor. Hindi naman ganun kamura yun. Eh kung marunong ka, di ba? Kayang-kaya mong gawin sa garahe mo. Mag-invest ka nga lang doon sa proper tools talaga. Magandang impact, tapos napaka-importante, torque wrench. Huwag na kayo magtipid doon. Tapos may kailangan ka ring specific na pliers, yung circlip pliers, para makapagtanggal kabit ka ng clutch springs. Pag nagtingin ka, hindi naman ganun kamahal yung mga tools. Yun yung nakakatawa sa umpisa lang eh. Kala mo malaking gastos. And pag nag-invest ka sa sarili mong tools, mas makakatipid pa in the long run kaysa bayad ka ng bayad ng labor sa shop. Pero tingin ko guys, kung ikaw yung tipo ng rider na madalas naman mag long ride, hindi ko masyadong poproblemahin yung yung increase sa gas consumption. Siguro mas hindi mo ramdam. Kasi nga nakita ko improvement ng nagbawas ka ng timbang ng bola. Mas nagtagal ka sa lower gear. Siyempre kung mga long ride naman, most of the time hindi ka naman sa lower gear nagbababad. Malamang duluhan ng sinesetup mo kung ganun. Sarap lang siguro sa kung pwede mag-muffler, no? Kasi ito naka-upgrade yung panggilid natin. Pero sa ngayon kasi ayoko ng sakit sa ulo eh. Alam naman natin, mainit kay LTO yung mga aftermarket na muffler ngayon. Lalo na sa scooters. May aso dito guys, oh. Ano to? Hindi naman stray dog. Gugutan natin yung aso. Tingnan natin kung meron may-ari. Sino pala sa inyo guys yung pumunta sa Inside Racing? Ang daming good deals, no? Kung pinakagusto kong nabili dun yung Inco na impact wrench. Yung mga nauna ko kasing impact wrench, budget meal. So sabi ko kung seseryosohin ko naman yung pagdi-DIY, mag-invest na tayo dun sa talagang mga high quality tools. Wala yung aso, no? Kinuha na ng may-ari. Kita nyo guys, diba kanina nasa 28, medyo maraming tayong nadaanan na stop and go, mga stoplight. Ngayon, medyo tuloy-tuloy yung under natin, nasa 29.4 kilometers per liter tayo. Natingin ko kayang pataasin ng above 30 yung ganitong setup. Kayang-kaya yan. Lalo na kung mixture ng ng city riding, long ride yung yung ADV mo. Yun nga lang din talaga. Siyempre pag naka-upgrade yung panggilid mo, mas mawiwili ka rin pumiga-piga. Alam ka naman nag-upgrade ka ng panggilid, tapos yung takbo mo tipid pa rin. Mag-stock ka na lang nun. Parang bagong motor yung dala ko. Kasi syempre almost 2 years na stock sa ADV. Kaya kabisado ko yung stock na takbo eh. Sobrang nag-enjoy ako ngayon. Pagdating nung pulley set, nung bell, kabit, tapos ulit, test ride, di ba? Tingnan ulit natin yung consumption, tingnan natin kung mas mag-i-improve pa yung takbo, yung arangkada. Yung iniisip ko eh. No? Parang after 2 years, ba't ngayon ko lang ginawa itong mag-DIY ng CVT. Mas may enjoy mo yung motor mo. Sabi ko nga nung una, destroy it yourself. DIY. Hindi, syempre aside from do sa having the right tools, dapat panoorin nyo rin yung mga tamang video para matuto kayo. For me, ang dami ko natutunan kay Moto Beast. Traffic ngayon. Parang kahit saan tayo lumusot, traffic eh. Eco oil na pala to. Total dati yan eh. Ngayon ko lang napansin. Pero going back, kung ikaw yung rider na talagang pinaka-importante sa iyo yung gas consumption, yun ang number 1 priority mo, huwag mo nang galawin yung panggilid mo. Stock is good na yan. Pero kung okay lang sa iyo medyo lumakas ng konti sa gas, pero lalaki naman yung ngiti mo, upgrade na. Traffic guys. Ayan
Mukhang di natin mapapataas ng 30 to. And guys, maraming salamat din pala. 100,000 followers na tayo sa Facebook page natin, Newbie Rides. So as promised, sabi ko pag na-hit natin yung milestone na yun, magpaparaffle tayo. So inaayos ko lang yung mechanics, pero yung mga raffle prices naman natin ready na eh. So magpaparaffle tayo doon ng isang Ayochi C3 Pro. Magkakaroon din ng one winner ng powder coating from Monster Customs. And isa pang winner ng custom decals naman. Doon sa custom decals, tinanong ko si Monster Customs kung anong design ba yung yung pwedeng piliin ng nanalo. Sabi nila, pwedeng gumawa ng sariling design yung nanalo. So okay yun. Kasi may mananalo rin guys ng MDL package from DC Moto Wolf, Senlo mini driving light. And of course, maraming salamat sa suporta ng Honda flagship Paranaque. Sagot nila yung 3 winners ng PMS package. Pero scooter lang guys hindi pwede big bike. Sa PMS package kasama na yung synthetic oil tsaka gear oil tsaka of course yung PMS labor. So excited na yung pamigay lahat yun guys. Again, finalize ko lang yung mechanics. Kaya doon sa mga hindi pa nakafollow sa page natin, mag-follow na kayo para updated kayo. Hey guys, sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa channel natin, favor na rin, please click the subscribe button below and like and share the video. So nasa tayo ngayon, 28.1 kilometers per liter. Ayoko naman tipurin yung takbo para lang mapaabot sa 30 ngayon. Siyempre gusto kong pakita yung normal na sa normal ride. Yan ang maganda pag may hatak na yung motor mo eh. Siyempre pag nasa alanganin ka, at least confident ka ng kayang-kaya mong alisin kaagad yung sarili mo. Hindi yung bubuelo pa yung motor mo, di ba? Yung pala ang ginagawa nun guys, kung magagaan kayo ng bola, ang effect nun is mas tataas yung RPM nyo. For example, kung sa stock, magsishift na yan ng around 4K RPM. Dito sa setup natin ngayon, kayang-kayang umabot ng 6K RPM pataas. Pero ingat din pala kayo guys, kailangan tamang tono kasi may nabasa rin ako na pag sobrang baba naman ng sobrang gaan ng bola mo, pwedeng maging mahiyaw naman daw yung scooter mo. And yung mahiyaw yata yun yung ma-RPM, nataas yung RPM pero hindi nagtatranslate sa arangkada. Kumbaga puro ingay lang, puro tunog. Sa atin hindi naman ganun. Tsaka syempre rin yan, depende sa weight ng rider. Kumbaga hindi porket okay sa akin tong ganitong setup, tong 16 grams na bola, 1K na center tsaka clutch springs, hindi porket okay sa akin, okay na rin sa lahat. Baka mayroon din pala magtanong, ang brand ng mga parts na kinakabit natin sa panggilid, panay JVT. Yung kinuha natin yung pulley set tsaka yung clutch belt JVT din. So muna subukan yung straight. May iba kasi ginagawa chop suey, yung halo-halong brands. Okay din naman siguro yun, pero syempre depende na sa experience ng rider yun. Kaya ako gusto ko muna subukan straight na isang brand para pag in the future nag-chop suey tayo, meron akong comparison. Alam ko yung pakiramdam pag straight, alam ko rin yung pakiramdam kung chop suey. And pa nag-upgrade ka na pala ng panggilid, hindi lang pala sa gas ang magbabago dyan hindi, kumbaga hindi lang sa gas dadagdag yung gastos mo, pati yung wear and tear ng mga piyesa mas mapapabilis din. For example, papalit din tayo ng clutch belt, diba? Groove na yun. Siyempre kaya nga siya groove para mas kumapit yung clutch lining. And understandably, mas mapapabilis din ng nun, pagkapudpud nun. Mas mabilis ninipis yun compared sa kung naka-stock ka lang na bell. Kaya siyempre kanya-kanyang preference na naman ng mga tao. Kung gusto mong all stock, respetado natin yan. Kung gusto mo naman mag-upgrade na mag-upgrade, goods din yan. Kaya ayoko sa mga may nagko-comment na pangit yan or sayang lang pera mo dyan. Huwag nyo nang problemahin yun. Hindi nyo naman pera yung ginamit Hindi nyo naman pera yung nasayang. Para sa akin kasi simple lang yan Kung napasaya ka, napangiti ka dun sa kinabit mo sa motor mo, sulit yung gastos mo. Kung hindi ka napangiti, edi hindi sulit. Ganun lang kasimple. May isa pa pala, pag nag-add rin ng safety sa rides, lalong sulit yun. Okay, nagulat ako nasa 30.2 kilometers per liter na tayo. Feeling ko dito sa ganitong setup, isang long ride lang, kahit 40 kaya pang paabutin yan Pag nag long ride tayo, kukunin ko ulit yung gas consumption.
Ayaw ko pang putulin yung video dito eh. Gusto ko same point yung yung start and end nitong gas consumption test natin. Kaya hanggang bahay, tingnan natin kung mamaintain ko itong 30 kilometers per liter. Pero after nitong panggilid, kating-kating na rin ako mag-upgrade ng brake system. Eh syempre pag mas bumibilis yung motor mo, dapat ini-improve mo rin yung stopping power. Alright, so we are here. Alright, so naka 16 kilometers tayo. Then yung fuel consumption natin 30.2 kilometers per liter. Goods na ako dun. Again, city riding yan So sana nakatulong tong video na to sa mga gusto rin mag-upgrade ng CVT. And salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Kita-kita sa next video. Ingat kayo lahat palagi, always ride safe. Peace out.